Hay! Wala akong masabi. Ang isang mimic ba ay palaging mahinang halimaw. Tinapos ni Sojun ang mga bagay sa isang saglit lang. Aniya ni Hairem sa sarili. Ito ay talagang mahusay. Gayunpaman, may isang bagay na gusto kong sabihin. Ang sabi ni Sojun. Ano ito? Bakit ganito? Tanong ni Hairem. Sa tingin ko ang material ay medyo mahina. Sagot ni Sojun. Gumamit kami ng flexible na material dahil ito ay pabago bagong sandata. Ngunit para ito ay masira pagkatapos ng isang labanan. Hindi makapaniwalang sabi ni Hairem. Sa isip ni Sojun ay, para mag-infuse ng mana, at para maging aura ito, na magkaroon ng ganitong masamang kapinsalaan. Kung gagamitin ko ang aking kakayahan dito, masisira lang ito. Sa tingin ko kailangan mo pang suriin ito ng kaunti. Muling sabi ni Sojun. Masakit sa pride ko, pero hindi katulad ng hindi ko kayang gawin yon. Ang sabi ni Hairem. Pero gusto ko pa rin talaga ito. Pagkatapos mong suriin ito, maaari ko bang subukan ito muli? Tanong ni Sojun. Tinatanong mo ba yan? Ito ang hiniling mo sa simula. Sagot ni Hairem. Kaya may itatanong ako sayo. May balak ka bang ibenta ang idea mo? Tanong ni Hairem. Ibibigay ko na lang sayo. Sagot ni Sojun. Basta mo na lang ibibigay sa akin. Gulat na sabi ni Hairem. Alam mo na maaari kang kumita ng kaunti mula sa mga bagay na ito. Dagdag na sabi nito. Pero ibibigay ko lang sayo. Basta tanggapin mo ang isang kondisyon. Ang sabi ni Sojun. Ano naman iyon? Tanong ni Hairem. Mangyaring gawin ang opisyal na paglulunsad ng Mother makalipas ang 3 taon. Sagot ni Sojun. Ano? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Hairem. Bueno, sa totoo lang, ang sandata na ito, ay isang sandata na inilunsad ng high-tech bago siya mag-regress. Sa madaling salita, hindi niya ito ideya, at ginamit lang niya ang impormasyon mula sa hinaharap. Ito ay mahusay na masubukan ng isang mahusay na armas. Dahil ito ay magiging isang mahusay na pagpapabuti ng pangkalahatang kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng epekto ng butterfly effect ang maaaring idulot nito. Dahil maliwanag na ang isang mahusay na pagbabago ay lilikha ng isang mahusay na reaksyon. Kaya kung ang isang armas na dapat ay lalabas makalipas ang ilang taon, ay ipinamamahagi sa buong mundo ngayon. Ang resulta niyan, ay isang bagay na kahit siya ay hindi niya kaya. Pakiusap wag mo nang tanungin ang dahilan. Kaya mo bang gawin? Tanong ni Sojun. Sige, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon ng mas detalyado. Hindi talaga kita mabasa. Sagot ni Hairem. Natatawa naman si Sojun sa sinabing ito ni Hairem. Oo tama, mayroon akong isa pang armas na nais hilingin. Ang sabi ni Sojun. Isa pa, hindi ba pwedeng bumili ka na lang ng isa sa amin? Ang sabi ni Hairem. Itong isa, kailangang gawin. Gamit ang isang espesyal na material. Muling sabi ni Sojun. Nandito na ako, sabi ni Sojun pagdating sa bahay. Pagpasok ni Sojun ay narinig niya. CLA, ang mabait kong anak. Pakiusap ibigay mo na iyan sa akin. Ang sabi ni Onhai. Hindi, sabi naman ni CLA. Hindi ka ba talaga makikinig kay mommy? Sinabi ng mapanganib iyan. Muling sabi ni Onhai. Hindi ito mapanganib. Ang sabi ni CLA. Nagulat si Sojun nang makita si CLA. Iyon ay, ang robe na nakuha ko mula sa ikalimang palapag ng tore. Naiwan ko ito sa loob ng maleta. Kaya bakit napunta ito kay CLA? Aniya ni Sojun sa sarili. Galit ang mga mata na tumingin sa kanya si Onhai. Gumawa ka ng paraan tungkol kay CLA. Sabi ni Onhai. Gusto mong hulihin ko siya? Tanong ni Sojun. Kung gayon ay hahayaan mo na lang siyang ganyan. Muling sabi ni Onhai. Daddy. Masayang sabi ni CLA. CLA, anong ginagawa mo? Tanong ni Sojun sa anak. Gustong kunin ito sa akin ni mommy. Sagot ni CLA. Huli ka, sabi ni Onhai. Nakasimangot naman si CLA na nakatingin sa ina. Nang jijihil naman si Onhai. CLA, magiging ganito ka ba talaga? Sabi ko delikado. Sabi ni Onhai. Sabi ko nang hindi. Sabi naman ni CLA. Sa isip ni Sojun, si CLA na hanggang ngayon ay masunurin. Ay nag-aalboroto. Parang gusto niya talaga yung robe.
Bumaba ka, sabi ni Sojun sa anak. Kung bababa ako, kukunin ni mommy sa akin ito. Sabi ni pero hindi magandang mag-alboroto. Tutulungan ka ni daddy. Kausapin natin ng maayos si mommy. Muling sabi ni Sojun. Onhay, ikaw din. Sa halip na subukang kunin ito. Pag-usapan natin ito, sabi naman ni Sojun kay Onhay. Sige, sabi ni Onhay. At bumaba na si Kumapit ito sa pantalon ni Sojun na parang nagtatago kay Onhay. Gusto mo ba talaga yung robe? Tanong ni Sojun. Opo, sagot ni Ganoon pala, pero kung ganyan ka lumutang. Hindi ba mag-aalala si mommy na baka mahulog ka? Muling sabi ni Sojun. Hindi ko gagawin. Sabi naman ni Tapos paano kung nakatayo si mommy sa gilid ng bangin? Anong gagawin ni Tanong ni Sojun. Saglit na natigilan si at inisip ang sinabi ni Sojun. Sa palagay ko, ay mag-aalala ako, sabi ni Kung gayon ay hindi ba mag-aalala si mommy tungkol kay sa parehong paraan? Sabi ni Sojun. Oo, sabi ni di ba dapat mag-sorry ka kay mommy? Muling sabi ni Sojun. At nangingilid ang luha sa mga mata ni Mommy, nagkamali ako. Sabi ni Hindi. Pasensya ka na kay mommy sa pagtatangkang kunin sayo. Nang hindi nag-iisip, sabi ni Onhay. At niyakap ang anak. Nakatingin naman si Sojun sa mag-ina at nakahinga ng maluwag. Magiging okay ba talaga? Ano ang gagawin natin kung sakaling gumamit siya ng mahika ng biglaan tulad ng sa tore? Tanong ni Onhay. Napaisip si Sojun. Wala bang nagbago pagkatapos mong suotin yan? Tanong ni Sojun sa anak. Kaya kung lumipad. Sagot ni Bukod doon, gusto bang gumalaw mag-isa ng robe? Muling tanong ni Sojun. Hindi. Mabait ang robe. Muling sagot ni Nakita mo, sa tingin ko magiging okay. Hindi ko inisip na iba ang kinikilos nito nung sinuot natin ito. Sabi ni Sojun kay Onhay. Winuwagayway nito ang braso ko. Sabi ni Onhay. Kung lumaban ka, hindi niya magagawa iyon. At kadalasan ng isang artifact ay mahina laban sa mga may malakas na mana. Kaya wala talagang dapat ikabahala tungkol kay Muling sabi ni Sojun. Sige, sabi ni Onhay. May kung anong gumugulo sa isip ni Sojun. Pero sinabi sa kanya ni Erzsébet na ibigay ang robe kay Sa tingin niya ito ay pinakamahusay na bantayan sa ngayon. Ngunit ano ang pakiramdam ng enerhiya ni mula sa robe noon? Teka, kung iisipin, hindi ba ganyan ang suot ni na robe bago siya mag-regress? Kung gayon ay pumasok ba si mula sa oras na yun sa tutorial tower? Hindi, bago ni Raid ang tore. Si ay nasa Korea na sa buong panahon na yun. Paano kung ang robe na sinuot ni ay kapareho ng suot nito bago siya mag-regress? Tapos ibig sabihin, nagkakilala na sina at Erzsébet. Sa kalsada, habang nagmamaneho si Sojun, mainam na magmaneho ng ganito paminsan-minsan. Sabi ni Sojun, kahit mukhang hindi ka akma sa pagmamaneho. Sabi ni Onhay, bakit? Nakakuha ako ng buong marka sa aking pagsusulit sa pagmamaneho. Ako ang pinakamahusay na driver. Muling sabi ni Sojun. Sige, nandito na tayo. Buhatin mo na si At pumasok na kayo sa loob. Ibabalik ko lang ang sasakyan. Dagdag na sabi ni Sojun. Nirentahan mo ba ito sa kung saan? Tanong ni Onhay. Kay Ramsey. Sagot ni Sojun. Ano? Sasakyan ito ni Ramsey. Gulat na tanong ni Onhay. Sabi niya pwede ko daw hiramin. Muling sagot ni Sojun. Akala ko nirentahan mo ito sa isang kumpanya ng rental car. Mag-ingat ka kung gayon. Sabi ni Onhay. Oo. Babalik ako agad. Sabi ni Sojun. Hawak ni Sojun ang kanyang telepono. At sinusubukan tawagan si Irem. Pero ito ngayon. Mangyaring mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng tunog. Ang sabi ng operator, ay hindi sumasagot sa kanyang telepono. Songbok District, Songbok Blocks Collective, Housing Area. Nakaharap si Irem sa kanyang computer. Nasa harapan din niya ang mga bala ng baril. Habang hawak ang isang bala ay nag-iisip si Irem. Sa tutorial tower,
Hindi man lang niya nagalusan ang boss. Alam naman niya ito. Ngunit ang mga bala mismo ay may limitasyon sa kung ano ang maaari ng mga itong gawin. Kung hindi niya ito pagbubutihin, hindi niya na mapapaunlad pa ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Ang isyu ay kung paano niya ilalagay ang mana sa mga bala. Hindi niya maiimbak ang mana sa loob ng bala sa simula. Dahil sa tagal nito, para ma-infuse ang kanyang mana sa buong baril. Yan ang nagpapalakas ng baril. Hindi ang mga bala. Magiging mahusay kung maaari niyang ilagay ang mana sa mga bala ng hindi personal na nahawakan ang mga ito. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kontrol, iyon ay magiging imposible. Tapos wala siyang pagpipilian kundi hawakan ito. Dapat ba niyang ilagay ang mana sa mga bala at i-load ang mga ito sa silid ng kartucho? Hawak ang baso. Ay napaha si Irem. Nako, gabi na. Matagal-tagal na din nang makatutok siya ng ganito. At lumabas na si Irem sa silid. Nagulat siya nang may marinig na usapan. Nung oras na yon, si Ramsey ay nagtaas ng baril. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Ang sabi ni Sojon. Anong sabi niya? Tanong ng mommy ni Irem. Kung sasabihin mo ng 2 beses, iyan ay pangungulit. Hindi mo alam kung gaano siya maaasahan noon. Hindi pagmamalabas na sabihin na lahat ng halimaw doon ay natalo ni Ramsey mag-isa. Muling sabi ni Sojon. Hay nako, masayang sabi ng mommy ni Irem. Li Sojon. Tawag ni Irem. Oh Ramsey. Hoy, ikaw. Bati ni Sojon dito. Bakit ka nandito? Tanong ni Irem. Pumunta ako para ibalik ang sasakyang hiniram ko. Sagot ni Sojon. Hindi mo sinasagot ang iyong telepono kaya pumunta ako sa iyong opisina. Pero sabi ng security guard dun pumunta ako sa bahay nyo. Kaya syempre akala ko ikaw ang nagsabi na pumunta ako dito. Dagdag na sabi ni Sojon. Ano? Hindi ko sinabing pumunta ka sa bahay ko. At paano mo nalaman ang address ko? Muling tanong ni Irem. Ako iyon. Ang sabi ni Jungso. Dad, hindi makapaniwalang sabi ni Irem. Bakit? Hindi ko ba pwedeng sabihin sa kanya na pumunta siya? Tanong ni Jungso. Hindi. Hindi ko naman sinasabi na hindi pwede. Sagot ni Irem. Bueno anong sumunod na nangyari? Tanong ng mommy ni Irem. Sasabihin ko sa iyo ang iba sa susunod. Sabi ni Sojon. May pag-uusapan lang kami ni Ramsey ngayon. Muling sabi ni Sojon. Ay nako, tama. Pakiusap. Sige lang. Ang sabi ng mommy ni Irem. Sa isip ni Irem. Ay kailan pa naging close si Sojon at ang mommy niya. Nagpunta ang dalawa sa isang silid. Sus, maaari mo naman sanang ibalik ang kotse bukas. At paano mo talaga nakuha ang address ko? Tanong ni Irem. Ito ay nasa iyong navigation device. At may gusto akong itanong tungkol sa sandata na hiniling ko sa iyo. Sagot ni Sojon. Ang sandata na nangangailangan ng isang espesyal na material. Sabi ni Irem. Oo, narinig ko na may problema. Muling sabi ni Sojon. Oo, ang material. Walang supply ng tinatawag na plirine. Ang sabi ni Irem. Walang supply. Ito ay isang material na hindi mataas ang demand. Nagtatakang sabi ni Sojon. Hindi ako sigurado kung bakit. Pero walang available. Parang may pumakyaw. At kinuha lahat. Paano kung gumamit ng iba? Sa totoo lang hindi karaniwang ginagamit na material para sa sandata. At hindi ito masyadong mabisa. Ang sabi ni Irem. Hindi. Dapat ay plirian. Pakiusap. Ang sabi ni Sojon. Sinusubukan kong makakuha ng ilan sa ngayon. Gayunpaman, ito ay magagamit lamang sa maliit na halaga. Pero kung nagmamadali ka, imbes na sa malaking korporasyon tulad namin, mas mabilis kung humiling ka sa panday. Ang sabi ni Irem. Naiintindihan ko. Tatanungin ko yung panday na kilala ko. Salamat sa pagpapalam sa akin. Sabi naman ni Sojon. Nagulat ang dalawa nang mamatay ang ilaw. Isang blackout. Sabi ni Irem. Habang ang mommy at daddy ni Irem na nasa may lamesa ay nagtataka din. Oh, hindi. Blackout ba? Sabi ng mommy ni Irem. Mahal, mangyaring manatili ka dito. Ang sabi ni Jungso. At tumayo sa kinauupuan. Pupuntahan ko. At kukumpirmahin.
Kung anong nangyayari sa security guard. Dagdag na sabi nito. Sumilip si Ha Jung-soo sa may bintana. Nagulat ito sa nakita sa labas. Tumatakbo ang tauhan at parang may sinisigaw. May tao sa likod nito. Maya-maya pa ay may mga kamay na tumakip sa bibig nito. Mahal, pumunta ka dito ngayon din. Ang sabi ni Ha Jung-soo sa asawa. Ano ka mo? Sinabi mo sa akin na manatili dito. Sabi ng asawa nito. Huminto ka sa pagsasalita at pumunta ka kaagad. May mga taong nakapasok na sa bahay natin. Muling sabi ni Ha Jung-soo. Wala sila dito. O dito. Kaya nasaan sila? Patuloy kayong maghanap. Ang sabi ng mga lalaking nakapasok sa bahay. Ang mag-asawa ni Ha Jung-soo ay nakatago sa isang silid. Sa isip ni Ha Jung-soo, ang mga labasan ay may nakaharang lahat. At naputol ang linya ng telepono. At kailangan niya na iwan ang telepono niya sa kwarto. Kailangan niyang tawagan ang security team. Kaya nakarating na sila sa ikalawang palapag. Pero pwede ba silang pumunta sa kwarto? Pinagpapawisan ang mag-asawa ng may pumipihit ng doorknob. Paulit-ulit na may kumakalampag sa pinto. Nakatingin ang dalawa sa may pinto. Nakaramdam sila ng takot nang may nagpipilit ng buksan ang pintuan. Nipatikip sa tenga ang asawa ni Ha Jung-soo. Paulit-ulit na may malakas na puwersa sa may pinto. Maya-maya pa ay bumukas ito. Baka sa mukha ng dalawa ang takot. Dito pala kayo nagpunta. Ang sabi ng lalaki na may takip sa mukha. May nagtanggal ng lock sa isang parang pangpasabog at inihagis ito. Napatingin ang lalaki dito. Ha! Iyon ay, sabi ng lalaki. Maya-maya pa ay may biglang sumabog. Nasilaw ang lahat sa liwanag na dulot nito. Sino ang may gawa nito? Tanong ng isang lalaki. May nakatutok na sa kanila. At umatake si Ha Irem. Si Sojo naman na may hawak na sandata. Ay umatake na din. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Ha Irem sa magulang. Irem. Sabay na sabi ng dalawa. At tumayo na ang mag-asawa. Ayos lang kami. Kayo kumusta? Tanong ni Ha Jung-soo. Ayos lang din kami. Sagot ni Ha Irem. Kailangan nating mabilis na tumawag sa security team. Ang sabi ni Ha Jung-soo. Tinawagan ko na sila. Napatumba na namin lahat ng lalaki sa unang palapag kaya okay na. Ang sabi ni Ha Irem. Hindi. Marami pa sa ibaba. Sabi ni Sojun. Ano? Nagising na ba sila? Tanong ni Ha Irem. Inadjust ko ang aking lakas para hindi sila magising agad. Mas marami nang gagaling sa labas. Sagot ni Sojun. Seryoso silang naghanda ng mabuti. Muling sabi ni Ha Irem. Mangyaring protektahan sila Ha Irem. Bababa ako. At ako na ang bahala sa kanila. Sabi ni Sojun. Mag-isa. Hindi ba delikado? Ang sabi ni Ha Irem. Gusto mo bang pahiramin kita ng sulo? Tanong ni Ha Irem. Hindi. Sapat na ang tatlong bahagi ng baton. At kahit madilim, ay nakikita ko ito ng mabuti. Sagot ni Sojun. Patuloy na naghahalongkat ang mga kalalakihan. Nahanap ko na. Ano ba naman ito? Talagang nagpapanggap sila. At ginagawa itong isang sitwasyon ng hostage para makuha ito. Hindi sila mga profesional na mersenaryo. At gumagamit sila ng mga bobo. Dahil disposable sila, sa tingin ko ay wala silang pakialam. Ang safe ay ibinaon sa ilalim. Kaya mahirap itong kunin. Kaya niya itong buksan kung may oras pa. Pero sigurado siya na tumawag na ang mga ito sa security team nila. Aniya ng lalaki sa sarili. Kailangan nating hulihin si President Ha Jung-soo at kunin ang passcode. Sabi nito sa mga kasama. May napansin siyang naglalakad palapit sa kanila. Doon. May tao doon. Muling sabi ng lalaki. Ano? Nasaan? Tanong ng mga kasama nito. At inatake ni Sojun. Ang bawat isa sa mga ito. Ano? Nasaan? Hindi ko makita. Ang sabi ng ibang lalaki. Habang ang iba naman ay napapasigaw sa sakit. Napamura ang lalaki. Dahil hindi niya mahulaan ang bawat galaw ni Sojun dahil madilim. May umatake sa kasamahan niya na malapit sa kanya at natamba ito. Nandyan ba siya? Tanong ng lalaki sa sarili. At naghagis ng patalim. Iniwasan naman ni Sojun ang mga patalim. Gamit ang kanyang baton ay pinangsangan niya ito. Ano? Madali nitong pinalihis ang mga sandata na nilagyan ng mana. Kung gayon itong lalaking ito, ay isang hunter.
At isa siyang sanay lumaban na tao. Ang sabi ng lalaki. At naglaban ang dalawa ni Sojun. Kung iisipin, may isa pang hunter dito. Bukod kay Hairem. Ilang minuto pa bago dumating ang security team. Mapatamba ko ba siya sa oras na ito? Muling sabi ng lalaki. At may naisip ang lalaki. Hinawakan niya ang manggas ng damit ng kasama. At inihagis ang kasamang lalaki patungo sa kinatatayuan ni Sojun. At natambas si Sojun kasama ng isang lalaki. Naghanda namang tumakas ang lalaki. Sa isip ng lalaki, ay nakakalungkot, pero kailangan na nilang umatras. Dahil ito ay titingnan bilang isang hostage na sitwasyon. Hindi mabubunyag ang tunay nilang motibo. Kung may oras, magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon. At tumalon ito. Hoy, tumigil ka, ang sabi ni Sojun. At tuluyan ng tumakas ang lalaki.